Inaasang mas tataas pa ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho sa nalalabing buwan ng taon. Ito'y dahil na rin sa tinatawag na seasonal jobs. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy na tututukan ang paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Si Ryan Lisiges sa detalye. Patuloy ang pagganda ng employment situation sa Pilipinas. Sa pinakahuling datos ng PSA na itala ang 95.5% na employment rate sa bansa para sa buwan ng Setyembre. Mas mataas ito kung ikukumpara sa 95.0% na naitala sa kaparehong buwan ng 2022. Inaasahan din na mas gaganda pa ang sitwasyon ng employment rate sa bansa hanggang sa katapusan ng taon dahil sa tinatawag na seasonal jobs. Kabilang sa inaasahang magpapataas sa employment rate ang retail, trade sector at services. May mga nakikita tayo na mga increases na, no? Although konti pa lang naman. Dito sa month ng October, November, December, normally doon talaga pumapalo. Bahagya ring bumaba ang unemployment rate sa bansa o bilang ng walang trabaho. Nitong buwan ng Setyembre, naitala sa 4.5% o katumbas ng 2.6 milyon na tao. Mas mababa ito sa 5.0% o katumbas sa 2.50 milyon na tao na naitala noong 2022. Pero kung ikukumpara ito noong buwan ng Agosto, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng 0.1% o katumbas ng nasa 50,000 katao. Yung reason ng pagtaas ng unemployment ay, well, they are looking for work but they are available but there's no work. So isa yon. Bad weather contributed actually. So but not that large. So these are the three reasons, no. And then another one, the third one is they're waiting for rehire or job recall. Ang NEDA sinabing ginagawa lahat ng pamahalaan para matugunan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mas mapadami pa ang trabaho sa bansa. So ang interest na lang natin yan is mapadami pa to and then make it better quality jobs. Yun ang intent ng Marcos administration. Maging ang usapin ng pagtaas ng sahod ay hindi rin daw ito nakakalimutan ng pamahalaan. We think that currently actually the wage setting mechanism is working. Ni-report ni Sec Laguesma that 11 actually of the regional wage boards have already issued yung mga wage increases and all of these were decided by consensus. So ibig sabihin hindi nagkaroon ng mga matitinding yung gano'n. So naging maayos yung usapan. Samantala, naitala naman sa 64.1% ang labor force participation para sa buwan ng Setyembre na mas mababa sa naitalang 65.2% noong Setyembre 2022. Isinagawa ang survey sa mahigit 11,000 bahay sa buong bansa. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.